tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa ating tinatalaga ang ating mga puso sa kalinis-sinisang puso ni Maria ngayong araw. Hinihiling natin, tayo'y nagdarasal, nagpapatulong sa Kanya, naway ang mga may sakit agad gumaling. Ang mga nalulungkot ay mapuno ng galak. Ang mga nahihirapan, naway makaranas ng kaginhawahan. Ang mga nalilito, nawa ay manumbalik sa Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan hinayaan natin na mapuno ang ating mga puso sa takot, sa pag-aalala, sa galit, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, loobin mo kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem. Hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringginiya sa inyong pagdaing. Kung ipaintulot man ng Panginoon na ako'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na iyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong darahanan.
Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y magani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makakasumpong na malawak na pastulan. Ang mga pangararo ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamahinam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagbuksa at pagkawasak ng mga muhog, magliliwanag ang buwan na nimoy araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo para liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw ng talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon. Okay, buti nang umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at mataas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, aming hukom, Haring naguutos, ngayon kaligtasay iyong ihatol. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang malagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan ang magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sinay pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel.
Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isa pong kwento tungkol sa isang bata na nagbe-birthday. Napakasaya po nitong bata. Nagbo-blow daw siya nung kandila nung kanyang birthday cake. Pero nung nakita daw po niya yung kanyang lolo at lola, nag-umpisa po siyang umiyak. At tanong po ng kanyang tatay, bakit ka umiiyak? Sumagot po itong bata, sabi niya, ayaw ko pong tumanda. Naaawa po ako kila lolo at lola. Ayaw ko po na maranasan ko yung nararanasan nila. Ang hirap pong tumanda. Nakaka-relate po ang marami sa atin. Di po ba na kung honest lang tayo, kung meron tayong isang wish, ayaw din nating tumanda. Yan din ang iniiyakan ng napakarami sa atin. Di po ba? Ano ang hinihiling minsan ng ibang matanda? Sana bata ulit ako. Amen? Kung titignan nyo kasi, napakasarap ng buhay ng mga bata. Walang trabaho, walang obligasyon, walang inaalala. Gigising dun sa oras sila na gusto nilang gumising. Makakain nila lahat ng gusto nila. Hindi nila inaalala ang kanilang blood sugar, ang kanilang presyon. Wala din silang iniindang sakit. Basta't laro lang sila ng laro. At ang tanging problema lang nila ay kung sila'y nadapa at magkasugat. Di po ba? Pero habang tumatanda tayo, yan ang problema natin. Yan ang hirap natin. Kakasakit tayo, nasasaktan tayo, nabibigo tayo, niloloko tayo ng ibang tao. Amen? At minsan, pati sarili natin habang tumatanda tayo, hindi natin maunawaan ang ating sarili. Kaya minsan, maiiyak ka na lang talaga. Pero ito po ang mabuting balita. Ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Ang pag-iyak ay umpisa ng kalakasan. There is healing in crying. And after the weeping, there is consoling, there is strengthening. When you cry, my dear friends, you are emptying your heart so that God can fill it again. Kaya nga ang tanong, ano bang gusto mong bitawan ngayon? Ano ba ang sakit na gusto mong iwanan? Ano ang luha na hindi mo mailabas? Kapatid, huwag kang mahiya. Iiyak mo lang. Pero huwag mong kalimutan, pagkatapos mong umiyak, lumapit ka sa Diyos. Sa unang pagbasa, sabi po ng Panginoon kay Esaias, you will weep no more. The Lord will be gracious when you cry for help. At dinagdag pa nga ng Panginoon, when you turn your ear right or left, your ears will hear a voice saying, this is the way, walk in it. Ang ganda po, no? Hindi sinabi ng Diyos, hindi ka iiyak. Ang sinasabi niya sa atin, kapag umiyak ka, nakikinig ako. Sasamahan kita sa pag-iyak mo at ipapakita ko sa iyo ang daan. Meaning, your tears do not drive away God. Your tears rather track God. Hindi po kahinaan ang umiiyak. Pero ang pangako ng Diyos, hindi naman magtatagal ang pagluha mo. Darating ang araw, wala nang iyakan. Yung iniiyak mong malungkot ngayon, darating ang araw, iiyak ka. Pero ang pag-iyak mo ay mga luha ng tuwa. Amen? Sa Ebanghelyo, si Jesus naman po narinig natin, nagpagaling. Sa bawat karamdaman, sa bawat sakit ng mga tao, pinabuti niya silang lahat. Pero bago siya nagpagaling, napuno muna daw ng awa
ang ating Panginoon. Nakita niya ang mga pagod, nakita niya ang luha ng mga nalulungkot, nakita niya ang mga sugatan na puso. At ano po ang tugon niya? Jesus gave healing, restoration, and compassion. Then He said to His disciples, "Go, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, drive out demons. Freely you receive, freely you are to give." Yan ang mabuting balita. Kung tayo man, pinapagaling ng Diyos, tinutulungan ng Diyos, libre lang. Pero ibig ding sabihin nito, kung ano ang tinanggap nating pagpapagaling, ibigay mo din naman sana sa iba. Kung nakaranas ka ng pagpapatawad, matuto ka ding magpatawad sa iba. Kung pinagaling ng Diyos ang puso mo, magpagaling ka din ng puso ng iba. Kung nilapitan ka ng Diyos, sana matuto ka din na maglapit ng iba sa Kanya. Kasi minsan po ang tunay na lunas, hindi lang makikita at mararanasan sa mga gamot. Kung hindi, nararanasan din yan sa mga taong marunong magmahal. Diba? Kapag yung kasama mo, mahal na mahal ka, gumiginhawa ka, agad kang gumagaling. Pero kapag ang kasama mo, nakaka-stress sa'yo, lalo kang lumalala, lalo kang nagkakasakit. Di po ba, mga kapatid? Huwag kayong matakot na umiyak sa harap ng Diyos. Dahil mahal na mahal niya tayo. Walang nagmamahal sa'yo ngayon. Ang Diyos palaging handa na mahalin ka niya. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos. Your tears are sacred and healing is coming. That is the good news. Kung umiiyak ka ngayon dahil pagod ka, dahil may sakit ka, dahil iniwan ka, dahil mag-isa ka, nakikita lahat yan ng Diyos. Naririnig ka ng Panginoon. Darating ang Diyos para hilumin ka, para palakasin ka. At ito po ang pangako ng Diyos. A time will come when you will no longer weep. Hindi ang iyong lungkot ang ending. Hindi ang pagkabigo mo ang katapusan. Hindi ang problema mo ang huling kabanata. Hindi yan ang iyong huling luha. Mga kapatid, kung may luha, may blessing. Kung may sugat, may himala. Kung may gabi, may liwanag, may araw. Kaya nga sa araw pong ito, mawak tayo, kumapit tayo sa Diyos. That we have a God who wipes away every tear. Hindi pinapasa ng Diyos ang pagpapagaling sa mga anghel niya. Hindi ipapasa ng Diyos ang pagpapabuti sa kanyang mga santo. Siya mismo, Diyos mismo, gagamutin ka, tutulungan ka. Bakit? Kasi ganyan ang totoong pagmamahal. Hindi ka mahal ng isang tao kung binibigyan ka nito ng lungkot. Di po ba? Mahal ka ng isang tao kapag tinatanggal niya ang problema mo. Amen? Ang Diyos ay pagmamahal. Ginagawa niyang magaan ang ating karanasan. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. It's okay to cry. But it's more okay to smile again. There is a reason to be happy because we have a God who wants us to be happy. Amen? Oo, magbigay ka ng oras sa iyong pag-iyak. Pero mas magbigay ka ng mas mahabang panahon para tumawa muli. It's okay to break down, but allow God to build you up again. Give yourself time to hope again. Huwag mong uubusin ang buong araw mo, buong buhay mo sa pagmumukmok, sa pagluluksa, sa pag-iyak. Umasa ka. Because hope is not only positive thinking. Hope is trusting in God's timing. Sa tamang panahon, sa tamang araw, sa tamang sandali, ang Diyos mismo ang hahawak sa puso mo at magsasabi, "This is the way. Walk in it and everything will be all right and fine in your life." Mga kapatid, pasalamat ka na ngayon dahil parating ang Diyos para pagalingin ka, para gawing mas mabuting iyong kaluluwa. Because we have a God who is so good, sobra-sobra. Amen.
Tumayo po tayo. Inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging tagapaglingkod para sa mga pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming mga hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi, patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin na ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapunuan, upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristong mahal na Birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling pumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri, sa iyo Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my midst disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dasalin po natin ngayon ang the miraculous prayer of Padre Pio for the quick healing and recovery of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. mga kapatid, huwag po kayong matakot na tumanda. Dahil may grasya sa ating pagtanda. At huwag din kayong matakot na umiyak pag kayo ay nasasaktan. Dahil ang mabuting balita, meron tayong Diyos na papawiin niya lahat ng ating lungkot. Pagkatapos ng iyong pag-iyak, ay meron namang pagpapagaling at pagpapalakas. Keep on hoping while you are growing old. Keep on hoping. Hope is not only positive thinking, but hoping is trusting in God's timing. Kung may oras ka para umiyak, sana may oras ka din para ngumiti. Kung may oras ka para mag-alala, may oras ka din sana para magtiwala. Kung may oras ka para tingnan mo ang iyong mga problema, sana may oras ka din para tignan mo ang mga pagpapala ng Diyos. Cry if you must. Merong mabuting dulot o bungang pag-iyak. Inaalis niya, nililinis niya ang ating puso para pagwala ng laman ng ating puso mula sa ating mga lungkot, diyan papasok ang pagpapala ng Diyos. Ano pa mga kinalulungkot mo? Bulong mo sa Diyos. Dahil sabi nga niya, nakikinig siya. Pero pagkatapos mong umiyak, lumakad ka sa daan na tinuturo ng Diyos sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.